Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silaya nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban, upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating
at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mabulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuro nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Tayo pong lahat. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglikurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhab sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang liwanag. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niyang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, ang pinagnilayan natin ay ang pagpapakita ng Panginoon at bilang bata, siya ang pinuntahan ng mga pantas na dumalaw sa Kanya. At kung matatandaan ninyo, ang mga pastol din ang dumalaw sa Kanya
matapos na makita ng mga pastol ang pangitain mula sa mga anghel, at matapos makita ng mga pantas ang talang maliwanag na nagdala sa kanila patungong sabsaban. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, habang pinagpapatuloy natin ang pagninilay natin sa pagpapakita ng Panginoon, narinig natin na si Jesus mismo ang nagpunta sa lugar ng kadiliman. Bakit lugar ng kadiliman? Para sa mga Hudyo, ang mga baybayin ng lawa ng Galilea sa hangganan ng Zabulon at Naphtali. Ang mga lugar na ito ay kinaroroonan o tirahan ng mga hindi Hudyo o yung mga Hudyo na nakapangasawa ng hindi Hudyo. In short, sila yung mga tao na itinuturing na kaaway ng pananampalataya o hindi saklaw ng pananampalatayang Hudyo. Kaya ang tawag nila doon ay kadiliman. Kagaya ng narinig natin sa unang pagbasa, ano ba ang nagbibigay ng liwanag? Ang Espiritu ng Diyos. Ano ang nagbibigay ng liwanag? Ang salita ng Diyos na ipinapahayag ni Kristo. At kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pangangaral ni Jesus, pagpapagaling niya, pagpapatawad niya ng mga kasalanan, itong mga taong matagal nang nasa kadiliman ay nakaranas ng liwanag. Sa mga susunod na pagkakataon, pag nakakakita tayo ng mga bituin dito sa simbahan, lalo na kapag Pasko, nakita natin yung parol, sana maalala natin na ito'y hindi lang patungkol sa Belen kapag araw ng Pasko. Ang liwanag na ito ay tungkol din sa liwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat dito natin naririnig na nagsasalita si Jesus, ang Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa anumang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Ang tala na ito ay nangangahulugan din ng mga biyaya ng sakramento na palagi nating tinatanggap kahit hindi Pasko. Hindi naman po nawawala ng liwanag ang talang ito. Balang araw, sa mga susunod na araw, ibababa din natin ang mga parol na yan. Pero mananatiling nagliliwanag ang isang bahagi ng simbahan. At ano yon? Ang tabernakulo. Hindi nawawala ng parol yan. Buong taon, araw-araw, nagliliwanag ito sapagkat si Kristo sa banal na Eucharistia ang mananatiling liwanag natin sa lahat ng araw ng ating buhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi lang nangyari noon sa mga pantas, sa mga pastol, at hindi lang din sa mga taong nakaranas ng kanyang pangangaral at kanyang mga himala noong panahong nandito siya sa mundo. Hanggang ngayon, nakikita natin ang liwanag na ito. Hanggang ngayon, nararanasan natin ang liwanag na kanyang taglay sa tuwing tayo dumadalo sa banal na misa. Sapagkat dito, naririnig natin ang kanyang salita, tinatanggap natin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Kaya ang paanyaya sa atin ngayong 2025, huwag tayong lalayo sa liwanag na ito ng ating Panginoon. Palagi tayong dadalo sa banal na misa, palagi natin siyang tatanggapin sa mga sakramento, palagi natin siyang pakikinggan sa pamamagitan ng kanyang salita dahil mahalaga para sa atin ang liwanag na kanyang taglay. Kapag nagising kayo sa madaling araw at madilim ang lahat, ano ba ang una ninyong hahanapin kahit naiihi na kayo? Yung CR o yung ilaw? Anong una ninyong hahanapin? Yung CR o yung ilaw? Di ba yung ilaw muna? Kasi malamang, kapag hindi mo muna binuksan yung ilaw, baka hindi ka makarating sa CR, sa ospital ka dalhin. Kaya ang una mong hahanapin ay yung liwanag. Ganon din sa buhay ng tao. Marami tayong goals ngayong 2025, marami tayong gustong mangyari, marami tayong pangangailangan. Pero unahin natin yung pinakamahalaga. At ano yun? Ang ilaw na gagabay sa atin. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos sa lupa.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang Santo Papa, ang mga obispo at ang kaparian naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim. Sa pamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumauna ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng mga gawa namin at salita, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. At tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kaharian. Ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makusalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po.
Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ayun na po ang lahat. Ganap na kadakilaan, tapat at maaasahan gaya ng sa Amang Banal, nakikita ngayong tunay, taglay ng anak na mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaari po lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal at gayon din yung mga nais magkumpisal. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,